Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, ikukulong na Pacquiao may matinding patama. Ako, yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So ayan mga kababayan, simulan po natin ang ating balitaan at pagbibigay ng reaksyon sa mga nagte-trending na balita dito po sa mundo ng social media, dito po sa balita mula sa Abante News Online. Sabi po dito, nako itong si former Senator Manny Pacquiao ay nagsalita na patungkol po sa korupsyon sa ating bansa. Sabi niya po dito mga kababayan, pasalamat kayong mga korap, hindi ako nanalo na presidente. Kung nanalo ako, lahat sila kulungan na. Aba. Diba? Ikukulong ni Senator Manny Pacquiao lahat ng mga korap, sabi niya mga karibin natin, no? Pero teka lang, naniniwala ba kayo dito? Kasi yung sinasabihan na korap ngayon, di ba? Ay si President Bongbong Marcos Jr. Bakit nung nakarang eleksyon ay tila sinamba mong parang santo, di ba? Itong si President Bongbong Marcos Jr., no? Kinain mo yung sinuka mo nung naglaban kayo bilang presidente, di ba? Kasi tumakbong senador, kinain niya yung suka niya, nang tumakbo po siyang senador. Kaya malabo ito. Senator Manny Pacquiao, no? Former Senator Manny Pacquiao, malabo yung sinasabi mo na ikaw, ipapakulong mo lahat ng korap. Ilang beses ka na rin naging senador, di ba? Ilang years ka rin naging senador. Pero may napakulong ka bang korap? Yun yung tanong doon mga kababayan, di ba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan dito po kay former Senator Manny Pacquiao. Sabi po dito ni Badang, you can't just punch a systematic corruption. If have the balls to fight and reshape the Congress, that a change for good can take place. So kailangan magsimula talaga dito sa Congress mga kababayan, no? Mas okay naman si Pacquiao kaysa administrasyon ngayon. Hindi pa rin natin masabi. No? Hindi natin masabi kasi hindi naman siya naging presidente. Kung naging yung pagiging senador niya, hindi rin naman ramdam eh. Sa boxing, oo. Kasi pag lumalaban ito ng boxing, lahat ng Pilipino mga kababayan, kinakancel talaga ang mga trabaho para lang mapanood at masubaybayan yung kanyang bawat suntok mga kababayan. Sabi po dito, praise the Lord, talo. Pasalamat daw sa Diyos dahil natalo ka. Sure ka ba? I don't believe. Marami nga ayaw maniwala dito mga kababayan. Ikaw, nanonood nyo yun, naniniwala ka ba? Dito po kay former Senator Manny Pacquiao na lahat po ng korap ay ipapakulong niya kung siya po ang nanalong presidente noong nakaraang eleksyon, no? Pero bukang nagpaparinig si Pacquiao, baka tatakbo itong presidente sa susunod sa 2028 mga kababayan. Pero takbo lang kayo ng takbo, wala namang problema diyan. Alright, eto pa mga kababayan, ito naman si Bunuan, former DPWH Secretary Bunuan denies fleeing the country amid flood control plunder probe. Ayan. Itinanggi po ni former Secretary Manuel Bunuan na siya po ay lilipad patungong ibang bansa. Siya po kasi ngayon na sasangkot ay talagang sangkot mga kaubayan, di ba? Sa flood control plunder niya mga kaubayan. Siya po ang nagbigay ng mga koordinasyon, di ba? Coordination. Ba? Yung sinasabi ni Senator Ping. For the former Department of Public Works and Highways, Secretary Manuel Bunuan denied allegations that he
attempted to leave the country to evade prosecution as he faces plunder complaints linked to flood control project, saying he has remained in the Philippines and intends to respond through the legal process. Ayan mga kaubayan. Aba, kanino kayang bubuwit ang nakasagap ng paglayas, pagtakas ni Bunuan? Eto tuloy, hindi natuloy mga kaubayan. Galing na siya ibang bansa, kauuwi lang paalisin nyo na naman. Patagal-tagalin nyo naman mga ilang buwan. Diba? Para makaalis sa bansa. Nako po. Talaga naman sabi po dito mga kaubayan, hindi pwede, nandito si Bunuan dahil siya ang iipitin gawin alay. Aba, tama lang na lumabas siya ng bansa. Hindi rin, dapat panagutin natin yan. Palabasin na lang nagtatago at isyuhan ng cancellation ng passport. Ang mahalaga, malayo siya agad dito. Aba, pwede rin kasi may nakita pong balita na baka itong si Bunuan ang maging sacrificial lamb, no? Sa kanya ibuhos lahat ng tawag dito, sa kanya ay atang lahat ng kasalanan mga kaubayan. Okay? At hindi na mapunta sa totoong mastermind. Kumbaga, aakuin niya lahat po ng anomalya dito po sa flood control scam na ito, mga kaubayan. So, pero dapat talagang managot Hindi pwedeng tumakas ito. Kung si Saldi ko nga, dapat nandito na yun Pero nanganganib rin ang buhay ni Saldi ko. No? Ngayong kinanta niya na. No? Sa bagay, itong si Bunuan, hindi niya pa naman kinakanta yung mga mastermind. Kaya okay pa siya dito. Ngayon, kapag ikinanta niya po, no, yung mga mastermind, mga kaubayan, dyan po sa flood control scandal na yan, nako, posible rin manganib ang buhay ni Bunuan. Di ba? Kung si Yusek, si late Yusek Cabral, di ba? Naniniwala po ba kayong disgrasya lang yon? Kaya sa pakay ko, talagang sinadya niya yun Para nakakahiya kasi. Nakakahiya po ang magnakaw sa kaban ng bayan. Diba? Ito, last po natin pag-uusapan mga kaubayan. Ito naman pong patungkol kay Senator Soto. Sabi po dito mga kaubayan ni Tito Sen, dito sa Senado posibleng mangyari. Dulot ng malasakit umano ni Soto sa kaban ng bayan. Bakit naman? Ano bang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama? Baka dahil na mahigpit ako sa insertion sa budget. Totoo ba to? Alam mo, Senator Tito Soto, hindi po sila natatakot sa na mahigpit ka kasi hindi ka naman mahigpit, no? Talagang walang mag-i-insert ngayon sa Senado. For example lang, kung walang nag-insert kasi tensyonado pa po no? Mainit pa po ang mga insertion ngayon. Kaya malamang hindi pa kayo ngayon mag-i-insert, no? Pangalawa, sabi niya mahigpit, no? Bakit daw hindi natutuwa sa kanya yung kanyang mga kasamahan? Iba po kasi. Iba po kasi ang galawan ninyo. Ang masasabi ko lang kung bakit, opinion lang po ito mga kabayan, kung bakit hindi natutuwa yung ilan sa kasamahan ninyo dyan sa Senado, dahil lumalabas pong kayo po ni Senator Ping Lacson pero protektahan po yung mga big fish. Diba? Yun po ang nakikita natin dito yung pinoprotektahan nila yung mga big fish kaya marami po ang nagagalit sa kanila. Diba? Ano ang komento ng ating mga kababayan patungkol po riyan? Sabi po dito, hindi siguro sa budget insertion, malamang sa paglapastangan mo sa Supreme Court na hindi marahil nagustuhan ng mga kasamahan mong senador. Lalo na marami ka pong mga
kasamahang senador na mga abogado, di ba? Yung mga abogadong senador talagang magagalit yun sa'yo. O hindi yun matutuwa sa'yo sa ginagawa mo sa Supreme Court, di ba? Sabi po dito, mahigpit saan wala patunguhan yung investigasyon mo. As in wala. Oo nga, wala naman. Anong higpit? No? Mahigpit ba yung magpalabas magdala kayo ng ano to? Witness na nakatakip ang mukha? Mahigpit ba 'yon? Magdala kayo ng mga witness na mga hangin. Diba? Walang laman eh. Yung mga witness nila walang laman, mga kababayan. I mean, sila rin ang sumasagot eh. Di ba? Pinayagan mo si Ping Lacson na ganun ang gawin. Anyway, yung bang mahigpit, mga kababayan? Nako. Siguro kung mahigpit kayo, di ba? Ito ang totoo. Mahigpit kayo sa mga kalaban nyo sa politika. Pero pag hindi kalaban, ako, napakaluwag po ninyo. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction dyan, mga kababayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.